Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. It's another day of tutorial. Welcome to my channel. This is Miss Marge. Kung bago po kayo sa aking channel and interested po kayo sa aking mga topics, please don't forget na mag-subscribe para updated kayo sa aking mga updated tutorial vlogs. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. But before tayo mag-proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang po i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan niyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, or gusto niyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa aming mga promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano ba kumuha ng pag-ibig number online. So kung wala pa po kayong pag-ibig number, ito yung process kung paano kumuha ng pag-ibig number online. Gamit ang iyong cellphone or computer, buksan niyo lang po ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome at pumunta po tayo sa website ni pag-ibigfan.gov.ph. Once nasa website na kayo ni Pag-ibig Fan, may makikita kayong privacy notice. Click niyo lang po yung box para malagyan ng check and then click niyo po yung I accept. Once na-click niyo na yung I accept, mapupunta na kayo sa website ni Pag-ibig Fan and pwede na kayo mag-browse. So para mag-register ng Pag-ibig number or kukuha pa lang, so click niyo po yung virtual Pag-ibig. And then, mapupunta na kayo sa virtual Pag-ibig. And then, may makikita kayo dyan na terms and conditions. Click nyo lang yung I have read para malagyan ng check yung box. And then, click nyo po yung proceed button sa baba. After that, may lalabas na mga choices. I-click nyo lang po yung be a member. Once na-click nyo na yung be a member, may lalabas ulit na choices. Click nyo po yung register kasi magre-register pa lang kayo ng Pag-ibig number. Once na-click nyo na yung register, may lalabas na notification na to register sa Pag-ibig number, please click yung continue. Click nyo lang po yung continue button para mag-register na tayo. Then, may lalabas na box ng membership registration. So, fill upan nyo lang yung mga information nyo. Last name, first name, middle name, and kung may junior and the third kayo, dun nyo po sa name extension ilalagay. And then, yung birthday nyo, and then cellphone number. Then, may makikita kayong code. I-type nyo lang sa box dun sa baba ng code or sa CAPTCHA code yung code na makikita nyo. And then, click nyo lang po yung register button sa baba. And then, may lalabas na notification na magsisend daw sa'yo si Pag-ibig ng code. So, click mo lang yung send button para mag-send na sa'yo ng code si Pag-ibig. Then, mapupunta na kayo sa one-time verification. So, type nyo lang po yung code na tinext sa inyo ni Pag-ibig dun sa OTP code na box. And then, click nyo lang yung proceed button. Then, lalabas na ulit yung mga information nyo. Yung ibang mga information dyan, automatic may fill up na. Then, kailangan yung fill upan yung pangalan ng tatay nyo and yung pangalan ng nanay nyo nung dalaga pa siya. And kung married na po kayo, fill upan nyo rin yung pangalan ng spouse. And sa member's name, based on birth certificate, kung babae kayo and then married na kayo, yung pangalan nyo nung dalaga pa kayo yung ilalagay nyo dyan. Kung same pa rin naman yung name nyo, kung lalaki kayo or hindi pa kayo kasal, click nyo yung same as above para malagyan ng check. Then, fill upan nyo naman yung iba pang information. Yung birthday, automatic may fill up na yan kasi nag-fill up na kayo kanina. Then, fill upan nyo yung ibang information pa, yung gender, citizenship, and yung place of birth kung saang city and province kayo pinanganak. Then, fill upan nyo rin yung marital status nyo kung single or married kayo. Yung ibang information na walang asterisk na red, okay lang kahit hindi nyo fill upan, kahit bagtawan nyo na po. Sa bandang baba naman, fill upan nyo yung ibang information, pero okay lang kahit bagtawan to, yung SSS, GSIS, employee number. Kung wala pa kayong mga numbers na yun, okay lang kahit bagtawan. And once na fill upan nyo na yung mga information na kailangan, click nyo lang yung proceed button sa baba. Next na pipilapan is yung address. So, kung walang building name, lot number, or block number, okay lang kahit bagtawan nyo yan. Yung mga may asterisk na red, ang importante kailangan nyo fill upan yung country, province, city, and barangay. And once nakapag-select na kayo nun, automatic lalabas na yung zip code sa baba. So, tandaan nyo may asterisk na red ang kailangan fill upan.
So, once na fill upan nyo na yung mga information na yan, click nyo lang ulit yung proceed button sa baba. Then, next na pipilapan is yung contact number. So, kung wala kayong landline, okay lang kahit wag nyo nang lagyan yan. Yung cellphone number or mobile number, yung importante yung lagyan. So, once na fill upan nyo na po yan, click nyo lang ulit yung proceed button sa baba. And then, next na pipilapan is yung sa employment type. So, yung ibang information dyan, gaya ng company, huwag nyo munang pilapan kung wala pa kayong work kasi maghahanap pa naman kayo ng trabaho or pang-apply nyo pa lang naman tong pag-ibig number. And then, sa membership type, iselect nyo dyan kung employed kayo or for employment purposes. Select nyo yung purpose nyo ba't kayo kukuha ng pag-ibig number. And then, sa bandang baba naman, so, information to or address ng employer. So, kahit bagtawan nyo na yan kung wala pa po kayong company na pinagtatrabahuan. So, once na fill upan nyo na yung mga importanteng may fill up, yung mga may asterisk na red na box, so, click nyo lang yung proceed button sa baba. So, next is yung mga previous employer. Kung wala pa po kayong mga employer dati, okay lang kahit bagtawan nyo na to. Kung meron, click nyo lang yung add button and then type nyo yung details ng previous employer nyo o yung mga pinagtatrabahuan nyo dati. So, once napilapan nyo na yung mga information na kailangan, click nyo lang ulit yung proceed button sa baba. Then, makikita nyo na yung summary ng mga information na finil-upan nyo. So, scroll nyo lang yan pababa. Kung may kailangan kayong i-edit, click nyo lang yung update button. So, once na-check nyo na yung mga information and okay naman na, click nyo lang yung proceed button sa baba. Then, sa bandang baba, may lalabas na I accept and agree. So, click nyo lang yung box na yan para malagyan ng check. And then, click nyo po yung submit registration. Then, may lalabas na notification na you have successfully registered to Pag-ibig. And then, may nakalagay dyan na registration tracking number or RTN number. So, yung RTN number na yan, yan yung gagamitin nyo para ma-verify nyo yung Pag-ibig number nyo. Pero pwede na yung ibigay sa inyong employer as Pag-ibig number. Pwede na nilang hulugan yan. So, may marireceive din kayong email na ganito kay Pag-ibig as proof na successful na yung pag-register nyo ng Pag-ibig number. Nandun din yung tracking number nyo. After 3 working days, pwede nyo nang i-verify yung Pag-ibig number nyo. Punta lang kayo sa website ni Pag-ibig. Ito yung link ng website nila kung saan kayo pwedeng mag-verify ng Pag-ibig number gamit yung tracking number na binigay ni Pag-ibig. So, ilalagay ko rin yung link na to dun sa comment section ng video to. Or pwede kayong pumunta sa Virtual Pag-ibig and then click nyo yung mid-inquiry. So, once nasa website na kayo sa mid-inquiry or members ID number, so, ito yung makikita nyo. Fill upan nyo lang mga information na kailangan. Yung RTN number sa unang box or yung registration tracking number. And then yung last name nyo and then yung birth date nyo. So, fill upan nyo lang yung mga information na yan. Once na fill upan nyo na yung mga information na kailangan, click nyo lang yung submit button sa baba. After that, lalabas na yung Pag-ibig number nyo. So, yan na yung official Pag-ibig number nyo. So, screenshot nyo na lang yan para may copy kayo. And then, ito yung ibibigay nyo sa company nyo para hulugan nila. That's all, guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po ako i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs 2.0. And please like and follow din po ang aking Facebook page para updated kayo sa aming mga updated tutorial vlogs. And please don't forget din po na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo po akong i-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve natin yan, mag-share tayo ng cash blessing sa ating lucky subscribers. Thank you po in advance. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!